Hello mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Mga kababayan, dati po ang sabi ni A.S. Bersamin na hindi na raw attend. Ngayon nagbago yata ang isip ng palasyo. So ang kinumpirma na po ni Chis Escudero na attend na po daw yung mga executive. Kaya lang, pwede raw yun i-invoke yung executive privilege, depende daw po sa tanong. Pakinggan po natin si Chis Escudero tungkol doon sa pagsang-ayon ng mga executive ng gobyernong ito. Pirma ni Senator Francis Escudero na dadalo na sa susunod na pagdinig ng Senado ang ilang opisyal ng pamahalaan. Ito'y kaugnay ng pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa halip na sa Martes, April 8, isasagawa na ang pagdinig sa araw ng Huwebes, April 10. Gayunman, hindi masabi ng Senate President kung sino ang mga siguradong pupunta sa pagdinig. Ayan mga kababayan, palakpakan tayo dyan. Kaya lang, ang problema natin ito mga kababayan, hindi niya alam kung sino yung a-attend sa ano. At kung yung a-attend man, hindi natin alam, baka mamaya ang sasagot ng I invoke my executive privilege. Di ba po? Baka gano'n na lang mangyari, puro sagot nila. I invoke my executive privilege. Di ba po? Dapat po ang umatin dyan, sila Rimulya, si Boying, si John Vic, si Marbil, si Pajardo, si Torre, si Gibo, at si Anyo. At kung hindi naman natin pwedeng ipatawag si President, di sila lang muna kasi kaya natin gustong ipatawag si President kasi ano po siya kasama sa sinabi ni John Vic Rimulya na sila ang nagplano. 4 sila. Di ba po? So kailangan po natin patawag si Pangulong Marcos. Kaya lang meron po yung immunity yun eh. So tiis na lang muna tayo sa sagot nila. Di ba po? Ngayon lang, imbis na bukas na yung hearing, nilipat po. Hindi ko lang alam kung sino naglipat. Si Chis Escudero ba? O si Amy? O baka si Chis Escudero naglipat ng schedule? Ang chairman po doon si Amy Marcos. Hindi natin alam kung sino sa kanilang dalawa. So sana, malaman natin kung sino naglipat talaga ng petsa ng pag-hearing na ito. Kasi nga po, mga kababayan, ang nakakaano lang po nito, baka biglang sasabihin na lang nila na pag may tanong na below na may executive privilege na agad ang isasagot. Paano lang tayo naglulukuhan nito, mga kababayan? Hindi po pa? Kasi sasagot sila, depende sa tanong. Ngayon, pag alanganin sila sa sagot nila, I invoke my executive privilege. Paano? Ganun ang mangyari dyan, mga kababayan. Di ba po? Yan ang mahirap dyan. Kasi baka mamaya, puro na lang I invoke my executive privilege. Ang malaking maraming pwedeng sagutin dito, na sumagot talaga dito mga kababayan, ito si Boying, tsaka si John Vic, tsaka si Marbil, tsaka si Torre. Kasi sila po ang DILG, under niya ang PNP chief. Ang PNP chief, under din ng Defense Minister, na si Gibo, Defense Secretary. Di ba po? So, kailangan po nandiyan po sila. Kaya alam po, muro-muro lang yata ito. Baka mamaya, sasabihin lang nila, I invoke my executive privilege. So, lukuhan na lang ito, mga kababayan, kung gano'n ang mangyari. Pero, tingnan po natin sa darating na hearing na April 10. Kasi dapat bukas na po ito, mga kababayan. Pero bakit inurong? Hindi natin alam kung si
Jaime Marcos ba nag-urong or si Chis Escudero? At sinabi ni Chis Escudero, invitation lang yata, hindi supina. Bakit? Ano bang pagkakaiba ng invitation at saka supina? Ang supina ba, pag sinupina, pag hindi umattend, pwedeng ipakontempt? Pwedeng arestuhin? O ang invitation, invite lang. Walang arestuhan na mangyayari. Walang contempt na mangyayari. Hindi natin alam kung ano yung lumabas na sulat para doon sa executive department. Pero dapat supina yun. Kasi dapat mga kababayan, pag makita natin nagtatanong, nagsisinungaling yung tinatanong, pwede i-contempt, dapat. Lalong-lalo na sila Torres, si Fajardo, si Marbil, yan mga sinungaling po yan eh. Pati yan sila, John Vic, si Boying, mga nagsisinungaling po sila. Eh, isipin mo naman po, hayag-hayagan, nung pagka-aresto ni Pangulong Duterte, kinabukasan, nagpa-interview yata kagad si John Vic. Pinagmamalaki niya kay Pinky Web na, na 4 kami nagplano niya. Siya, si Anyo, si Gibo, at si Presidente. Isipin mo mga kababayan. Tapos, pagdating nung araw ng hearing, bigla na lang sasabihin ni John Vic na narinig niya lang kay Pangulong Duterte na may warrant of arrest na siya. Doon pa lang sila nagplano. Di ba mga kababayan? Sinong niloloko nito mga kulangot na ito? Di ba po? Kasi ibig sabihin, ito talaga, nag-iibang agad sila. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa mga sinasabi nila. Kasi nga, siyempre, hawak nila ang palasyo, hawak sila ng palasyo. Hindi sila natatakot kung ano man yung sabi nila. Tapos, itong si Boying, ang sinabi niya, iba naman ba? Hindi daw tayo member ng ICC. Okay, hindi tayo member. As a state. Pero, pag individual na, ibang usapan na daw yun. Bakit? Saan ba dadamputin yung isang Pilipino? Di ba sa Pilipinas, walang karapatan ang ICC na dumampot ng kahit sino dito sa ating bayan kung hindi dadaan sa due process. Di ba po? Hindi dapat yun ka, no? Kasi, ibig sabihin, pag ginusto ng ibang bansa na dumampot ng isang Pilipino rito, idadaan lang nila sa Interpol, then diretso na sa Netherlands. Tama ba yun, mga kababayan? Ako, wala naman ako masyadong aral, pero wala na talagang due process na nangyayari. Kasi, isipin mo naman po, saan ka makakita na paliwanag na as a state, hindi tayo member. Pero sa individual, pag individual na daw yung kukunin, ibang usapan na daw yun. Di ba nakakatawa yun, mga kababayan? Kasi, ang hirap isipin. Kung sa bansa, kung sa isang bansa, sa isang state, hindi tayo member, tapos anytime na maglabas ng diffusion order ang ICC, kahit sino sa atin pwedeng damputin ng Interpol at ipadala agad sa Netherlands. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, napakarami pong tanong doon, mga kababayan, na hindi pa nasasagot. Katulad po ng mga kasama ni Pangulong Duterte at si Pangulong Duterte, wala naman po yung mga visa. Si Mijaldea, walang visa yon. Yung mga pulis na kasama, walang visa yon. O talagang maliwanag po sa sikat ng araw nito, talagang fast track po ang ginawa nila rito para madala agad si Pangulong Duterte. Ang nakakalungkot pa nito, mga kababayan, ICC ang dumampot, Interpol ang dumampot, gastos ng pera ng gobyerno natin.
Pinagkalulunan natin yung isang kababayan natin na former president dito sa ating bayan. Ginastusan pa ng gobyerno. Pinagamit pa yung eroplano natin na labag sa batas ng statute ng ICC yun. Bakit? Pag ikaw dumampot, dapat eroplano mo ang magdadampot dito. Nasasakyan ng tao. Diba po? Kaya nakakatawa na po talaga ang nangyayari sa bayan natin. Wala na ho talaga tayong due process. Pag ginusto ng gobyernong ito, pagkalaban nila sa politika, idiretso nila sa Netherlands, pwede doon pailan ng kaso. Kasi ang katuwiran nila, wala daw kaso dito si Pangulong Duterte, doon daw sa Netherlands. And yet, sinasabi nila lagi ni hindi nila ipapadala, tatanggapin. Hindi, pero sila pala nag-provide ng mga ebidensya. Ang gobyerno pa lang ito ang nagbigay ng mga ebidensya sa mga magiging kaso ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands. Sobrang pagtataksel po ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, mga kababayan. Di ba po? Marami yung pwedeng managot nito, mga kababayan. Napakarami. Lalong-lalo na si Torre. Ang dami pong nilabag ni Torre na batas. Lalong-lalo na po yung head ng Villamor Air Base. Bakit siya nagpa-under sa isang pulis? Diba po? Talagang planado po. Kasi kung pulis ang dumampot, hindi naman nila kampo yung Villamor Air Base. Hindi po, sundalo po yun. Bakit doon nila dinala? Samantala ang dumampot naman po is PNP. Dapat doon po nila dalhin sa Camp Crame yun. Di ba po? Hindi po talaga marami po talagang nilabag, mga kababayan. Kaya lang, pilit na lang pong pinagtatakpan ng gobyernong ito. Hindi ho natin alam kung ano ho ba talaga, may due process ba talaga tayo rito o wala. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi may hearing. Dapat ito bukas na, April 8, na lipat. Hindi natin alam kung sino naglipat, si Chis Escudero ba o si Aimee Marcos. And yet, hindi pa sigurado kung sinong attend. For sure naman, hindi naman kasama sa executive department ang mga pulis, pupunta yan. Ang tanong, baka invoke may executive privilege na lang yan. Naglulukuhan na lang tayo nito, mga kababayan. Ganun na lang ang sagot lagi nila. I invoke my executive privilege. Diba po? Baka pagdating nito, luluko-lukuhin lang tayo nito, mga kababayan. Kawawa naman ang bayan natin. Diba po? Baka mamaya, pagdating ng hearing sa AGIS, ang mangyari sa atin ito, I invoke my executive privilege. Diba po, mga kababayan? Mga kababayan, hanggang dito na lang po ulit ako. Pakinggan na lang po natin ang darating na hearing nila sa susunod na. Baka mamaya, tama yung hinala natin. Baka puro ang sagot nitong mga department, executive privilege na lang. Binabati ko po, shoutout po sa aking kumpare dyan, si Edwin Rabago at si LB Rabago at sa kanyang mga anak. Ingat kayo dyan palagi, pare. Ingat kayo dyan sa Tugigaraw. Marami pong salamat at magandang gabi. Magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Don't forget po, vote straight, PDP laban na po tayo ngayon lahat. And God save the Philippines. Marami pong salamat. Mga kababayan.